Ipinadala na ngayong araw ang subpoena para kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras para tungkol ito sa kanila umanong koneksyon sa planong pag-frame up o paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Live mula sa Pasay nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, kailan kailangang umarap sa NBI sina Paras at Leviste? Jiggy, may hanggang Huwebes nga si dating Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para humarap matapos nga silang bigyan ng subpoena ng National Bureau of Investigation. May kaugnayan nga sa alegasyon ng pagpapasimuno nila ng honey trap scheme para siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, napirmahan na noong Biyernes pa ang subpoena at kaninang umaga nga ay naipadala na ito, ang mga kopya na ito sa dalawang personalidad na yan. Matatandaan natin na nadawit ang dalawa matapos ang isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng NBI kung saan nahuli ang isang talent manager kasama ang 5 babae na umano'y ibinubugaw nito. Inamin ng talent manager sa NBI na kinuha sila ng isang dating kongresista at binayaran sila para i-frame up si Recto. At dito niya nga binanggit ang pangalan ni Paras. Papalabasin raw sana nila na yung mga babae ay pinilit makipagtalik sa opisyal at pinilit ding paggamitan ng droga at ilalagay kalaunan para sa kanilang i-execute na salaysay kontra kay Recto. Kapalit daw niyan, babayaran sana sila ng tig-1 milyong piso. Pati na rin yung talent manager, may kasama rin daw na reward na 1 million pesos para sa kanila. At lumalabas na ang financier daw ng plano na ito ay walang iba kundi si Leviste. Sa ngayon nga, nakikipagtulungan na ang kampo ni Recto sa NBI para matukoy ang iba pang plano may kinalaman dito sa pagtatangkang ito. Lalo't nauna nang sinabi ni Matibag na parte lang daw ito ng mas malaki pa umanong destabilization plan laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa inaalam nila sa ngayon ay kung gaano katagal ng pinagpaplanuhan o ginagawa itong honey trap scheme at kung may iba pang mga personalidad o politiko na kabilang dito o target din na siraan. Narito ang naging pahayag kanina ni Atty. Matibag. We have to establish kung ano yung time frame. That's why we are subpoenaing the persons mentioned by the personalities na nahuli natin. I have to remind the public and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Leviste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga na sasabi may kasalanan. At iyan, may payag na ba sina dating Congressman Jing Paras sa pagkakadawit ng umano'y planong frame-up kay Recto? Jiggy, una na ngang itinanggi ng kampo ni Paras na hindi siya sangkot sa pagtatangka o pang-frame up na balak sana. Wala raw siyang kinalaman sa anumang plano or ginawa doon, kabilang na yung idinidiin na pag-aalok daw niya ng pera para doon sa talent manager, pati na rin sa mga kasama nitong babae. Handa raw siyang makipagtulungan at humarap sa NBI para sa gagawing investigasyon ng ahensya. Si Leviste naman kanina nag-post sa kanyang social media page ng screenshot ng dating mensahe sa kanya ni NBI Director Matibag. Anya, kaibigan ng kanilang pamilya si Matibag at tinuturing niya nga raw na mentor noong papasok siya sa politika. Alam daw niyang napag-utusan lang si Matibag kaya't pinapatawad raw niya ito. Sa isang punto nga ay sinabi niyang gawang Recto lang daw yung alegasyon laban sa kanya. Sa isa namang mensahe, sinabi ni Matibag na no one is above the law. May kaugnayan nga yan sa social media page ni Leviste. At iyan, may payag na ba si itong Malacanang kaugnay sa character assassination umano kay Recto? Ayon nga sa Malacanang, Jiggy, hindi raw katanggap-tanggap ang nangyaring ito. Anya nga, ayon kay Palace Secretary Claire Castro, sinabi niya na ayaw na raw maranasan ang dinanas noong nakaraang administrasyon kung saan yung mga sinasabing testigo gawa-gawa lamang yung binibigay ng mga testimonya. Narito nga ang kanyang naging pahayag kanina. Kung ito'y mapapatunayan na totoo, dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao,
makasarili, power hungry, gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Jiggy, nakatanggap nga rin tayo ng ulat na sa ngayon ay gumugulong na nga yung preliminary investigation at nasa kustodiya ng NBI yung talent manager na nahuli nga nila sa ginawa nilang entrapment operation, habang yung kababaihan naman na nakasama niya doon sa naturang operasyon ay na-turnover na sa DSWD. Yan muna ang latest mula dito sa NBI. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa Pasay. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.